Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Makisig. Taong 1985. Probinsya ng Iloilo. Magandang araw o gabi sa ating mga tagapakinig. Tawagin niyo na lang ho ako sa pangalang Basilio. Ito ay kwento ng kuya kong si Makisig. Simulan na natin ang kanyang kwento. Nang mga panahong yun, 12 taong gulang pa lamang ako. 3 na lamang kami sa pamilya. Ako, si Nanay Perlita, at ang kuya kong si Makisig. Wala na si tatay na mga sandaling yun. Maaga itong binawian ng buhay. Atake sa puso ang ikinamatay. Nang isang gabi, sa harapan mismo ng aming tahanan, may nagaganap na pagpupulong ang barangay. Usap-usapan ang mga insidenteng nangyayari sa aming baryo. Ngunit ang pinaka-inaalala ng lahat, ilang beses nang nakikita ng mga tanod ang pagsusunog sa iba't ibang bahagi ng sitio. Dagdag pa dito ang kumakalat na nakakasulasok na amoy. Kaya mapaaraw man o gabi, nakakalat ang mga ito para mahanap ang nagtatagong salarin. Hindi pwedeng manahimik na lang tayo. Dahil baka sa susunod mga bahay na ang masunog. Kababangon pa lang natin mula sa paghagupit ng nagdaang bagyo. Kaya nakikiusap ako sa bawat isa sa inyo. No kung meron man kayong mapansin na kahina-hinalang tao, ipagbigay alam dito sa ating barangay para maaksyonan kagad. Sa ngayon, wala pang masamang epekto pero malay nating lahat, may matindi itong maidudulot. Wika ng kapitan. Marami namang bulong-bulungan. Nagawa ito ng mga kabataang tambay na walang ibang magawa. Subalit ayon naman sa mga nakakatanda, may kinalaman ito sa nagaganap na pagsalakay ng mga aswang. Sunod-sunod ang pambibiktima ng nasabing nilalang. At pagkatapos, lilitaw ang bakas ng pagsusunog. Kung sino man yung nasa likod ng kaganapang ito, magpapasalamat pa ako sa kanya. Wika ni Nanay Perlita na ikinagulat na mga kasamahan. Bakit naman po, Manang? Sa katunayan, dapat nga ho siya nating isumpa dahil delikado ang ginagawa niya. Isa itong banta sa buhay ng karamihan. May rason po ba kayo para masabing pasalamatan? Tanong ng kapitan. Isipin niyo sa tuwing may aswang na nambibiktima rito sa lugar natin. Pagkatapos niyan makakakita tayo ng pagsusunog. Hindi ho ba sumasagi sa inyong isipan na baka katawan ng aswang ang sinusunog? Sagot ni Nanay Perlita. Natahimik ang lahat. Nagkatinginan na mapagtanto ang sinasabi ni Nanay. Ngunit walang ni isang nakumbinse. Aling Perlita, ang sabihin mo, sumasabay ang kung sinong lukulukong yan sa isyu ng aswang dito sa atin. Paano naman masusunog yung katawan ng aswang? Napakahirap kalabanin ng nilalang na yan. Sige nga, kung totoo man ang naisip mo, sino naman ang matapang na nakapatay? Paghamon ng isa pang ginang. Malay natin. Nasa tabi-tabi lang yung taong yon. Pero kung sino man siya,
Nagpapasalamat talaga ako. At kapitan, huwag mong isipin na susunod mga bahay na natin ang masusunog dahil hindi yan mangyayari. Kasi kung totoo man yun, dapat noon pa. Ang taong ito, bangkay lamang na mapupuksang aswang ang sinisilaban. Paninindigan ni Nanay Perlita. Nagkatinginan ang mga tanod maging ang kapitan. Bakas sa mukha na hindi naniniwala sa sinasabi nito. Matapos naman ang pag-uusap na yun, nagpasya ang lahat na magsiuwian na sa sari-sariling mga tahanan. Habang si Nanay Perlita naman, nakangiti pa habang papasok sa aming tahanan. Kagad ko itong sinalubong. Iiwas pa sana at didiretso sa kanyang silid. Ngunit kagad ko itong sinundan. Ay nako, nandito na ang magaling kong nanay. Ano ba naman yung pinagsasasabi niyo doon sa pagpupulong, Nay? Ay nako, si Nanay talaga hindi na lang manahimik. Ako nga rito hindi kumikibo. Siya naman tong daldal ng daldal. Paano kung mabisto si Kuya Makisig? Kasalanan mo po talaga yun. Wika ko kay Nanay. Ay nako Basilio, gusto ko lang baguhin yung tingin nila sa nangyayari. Ginagawa nilang masama yung kuya mo. Alam natin na mabuti ang hangarin ni Kuya Makisig mo. At ang pagsusunog, hindi magdudulot ng kapahamakan sa mga tao. Tugon ni Nanay Perlita. Oh, ano na naman ba yung pinagtatalunan yung dalawa dyan? Huwag niyo masyadong lakasan yung mga bibig niyo. Mamaya baka may ibang makarinig sa labas. Sita ni Kuya Makisig nang madinig kami ni Nanay na nag-uusap sa nangyari. Kuya, ito kasing si Nanay Perlita. Dumalo pa sa pagpupulong ni Kapitan. Kung ano-ano yung pinagsasasabi. Nag-aalala lang po ko. Baka mas lalong masamain ang lahat yung ginagawa nyo. Hindi yan, Basilio. Hanggat walang nakakakita, mananatiling palaisipan ng bakas. Hayaan nyo sila. Basta kayo mag-ingat sa mga aswang ha, na basta-basta nilang lumilitaw. May hindi pa kasi ako nahuhuli. Nakawala yung tinutugis ko noong nakaraang buwan. Panira kasi yung mga tanod na yun Sumakto pang dumaan sila kaya ayun, nalingat ako ng tingin. Nangangamba din ako na baka bumalik yun. Hindi natin alam yung takbo ng isipan ng mga yun Hanggat nasa bahay lang naman kami, walang mangyayaring masama sa amin. Maiba nga tayo Makisig. Kuhang-kuha ng mga tanod ni Kapitan yung inis ko. Kumakatok pa sa mga kabahayan. 10 oras ng gabi. Mga walang hiya. Ang himbing na lang tulog mambubulabog pa. Tapos manghihiram lang pala ng posporo para pansindin ang sigarilyo nila. Wika ni Nanay Perlita. Natawa na lamang si Kuya Makisig. Siya nga pala kuya. Kilala mo naman yung bagong tanod, hindi ba? Iwasan mo na po yun ha. Kasi ilang beses ko nang nahuling tumitingin dito sa bahay. Yung tinginan na parang may gustong alamin. Balita ko hindi rin yan taga rito. Bagong lipat lang noong nakaraang buwan. Malay natin, may masamang balak pala yung taong yun. Wika ko kay kuya. Napaisip naman si Kuya Makisig sa sinabi ko. Kilala niya ang tinutukoy kong tanod at minsan na ring nahuling tumitingin sa aming tahanan. Noong una, binabaliwala lamang sa pag-aakalang hindi sadya. Ngunit nang mapadalas ay nagduda na rin ito. Hindi pa naaasikaso ang bagay na yun dahil tutok ito sa panunugis ng aswang. Huwag kang magalala. Napansin ko rin yan pero hayaan nyo na lang muna. Wala namang masamang ginagawa Maging alisto na lang tayo para madali nating mapigilan kung sakaling may gagawin.
Wika ni Kuya Makisig. Kagaya ng palaging ginagawa sa araw-araw, abala si Kuya sa pag-asikaso ng tangan, ang bertud ng asul na San Telmo na ilang dekada nang ginagamit bilang proteksyon at panlaban sa mga aswang na walang tigil sa pambibiktima. Hindi ito binili o hiningi. Kusa itong lumapit sa kanya. Sa mas madaling salita, siya ang natagpuan ng mutya. Dati pa itong nagkaka-interes pagdating sa usaping aswang o kababalaghan. Galing ito sa probinsya kung saan marami ring naglipa ng nilalang. Kaya nang magkaroon ng tangan, dito na naging ganap ang pagiging manunugis. Hindi na mabilang ang nakalabang aswang. Kumpara sa dating probinsya, hindi nakikita ng mga tao ang bakas ng pagsusunog sa katawan ng tinugis dahil masyadong liblib at masukal ang kagubatan. Ngunit dito sa lugar na kasalukuyang tirahan, madaling nahanap kahit na hindi sadya. Malawak dito ang kapatagan at puro taniman. Tag-ani kaya malinis na malinis ang paligid. Pagsapit naman ng hapon, ginugol ni Kuya Makisig ang oras para tulungan ako sa pagsusunog ng mga tuyong dahon. Pinutol niya ang kalapit na puno at marami-raming sanga na dapat ligpitin. Sa kalagitnaan, kapansin-pansin ang presensya ng isang nilalang. Kagad tinignan ng paligid at bumungad si Mang Ernesto, ang bagong miyembro ng tanod. Nakatitig ito sa kanya habang bumubuga ng usok mula sa hinihit-hit na sigarilyo. Binaliwala lamang ito. Nagpatuloy sa paghahanap ng aswang dahil mas lumalakas ang amoy. Pero kahit saan man tumingin, wala naman siyang mahagilap. Kuya Makisig, nandiyan na naman si Mang Ernesto, nakatingin sa atin. Hindi niyo po ba sisitahin? Nakakailang titig na yan eh. Kinikilabutan ako nang wala sa oras eh. Palihim kong sabi kay Kuya nang mapansin ang tanod na nakatayo sa hindi kalayuan. Kahit nahuli na ito, hindi pa rin umaalis. Patuloy lamang sa pagtingin sa amin. Ipagpatuloy mo lang yung pagwawalis mo at umakto kang hindi siya napapansin. Lalapitan ko lang ha. Baka may gustong sabihin tapos nahihiyang pumarito eh. Wika ni Kuya Makisig. Habang papalapit sa kinaroroonan ni Mang Ernesto, unti-unting lumalakas ang amoy at nang tignan nito, dahan-dahang umaatras. Tinawag pa niya ang matanda ngunit nagmamadaling lumayo. Hindi maiwasan ni Kuya Makisig na pagdudahan ang kilos na matanda. Napabuntong hininga na lamang siya habang hinahatid ito ng tanaw. Natigilan din na mapagtanto ang isang bagay. Kasabay ng pag-alis ni Mang Ernesto sa lugar, ay siyang pagkawala rin ng alingasaw. Napatitig siya sa dinaanan nito. Dali-daling sinundan. Nakarating sa tahanan nito ngunit wala namang tao. Sinamantala ang pagkakataong makiramdam. Kahit ang tangan ay nagbibigay ng senyales na merong nilalang sa paligid. Kaso nga lang, hindi ito pwedeng pumasok baka pag-isipan ng masama. Naghintay na lamang kung kailan magpapakita si Mang Ernesto. Ngunit sumapit na lamang ang dilim. Wala pa rin ito. O Makisig, ano ang ginagawa mo sa bahay na yan? Si Ernesto ba ang sadya mo? Nako, madaling araw ko lang siya madalas napapansin dyan sa kanila. Kung meron kang ipapasabi, ako na lang kung gusto mo. Wika ng kapitbahay. Natawagin na lang natin sa pangalang Tatang Danilo.
Nagtaka naman si Kuya Makisig dahil malaki ang pagkakangiti nito. Bagay na hindi ginagawa ng matanda. Aba, Mang Danilo, parang masaya ka yata ngayong araw ah. Naibenta mo siguro yung alaga mong kalabaw ano? Sa ngiting yan parang oo eh. Magpainom ka naman. Pabirong wika ni Kuya Makisig. Ngunit nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Tatang Danilo. Naging seryoso ito at nakatitig sa mga mata ni Kuya. Inaya siya nito sa tahanan upang doon ituloy ang usapan. Paano ba naman makakabenta kung palagi na lang nabibiktima ng aswang ang mga alaga ko? Nitong nakaraang araw nga lang halos ubusin ang kambing ko. Natutuwa lang ako dahil sa wakas, napagawi ka rito sa amin. Alam mo bang may kapitbahay rito na... Hindi na itinuloy ni Tatang Danilo ang pagsasalita. Sa halip, sumenyas upang iparating ang gustong sabihin. Nakuha naman ito ni Kuya. Hindi lang makapaniwala nang malaman kung sino ang tinutukoy. Nako, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Kaso nag-aalangan ako Alam mo na, kakaiba ang kakayahan ng nilalang na yan. Kaya nitong malaman kung sino ang may salita laban sa kanya. Nag-iingat lang. Ayaw ko pang sumakabilang buhay. Dagdag ni Tatang Danilo. Tatang Danilo, sigurado ka ba talaga na siya nga? Mahirap magparatang lalo na sa usaping to ha? Tugon ni Kuya Makisig. Kilala mo ko, Makisig. Hindi ko galing magsabi ng mga bagay na walang matibay na basehan. Marami sa mga alaga ko ang nabiktima na. Maniwala ka man o hindi, ilang beses ko siyang nakita. Hindi lang sa oras na dinali ang mga hayop ko. Magkapit bahay lang kami, kaya alam ko. Paniniguradong tugon ni Tatang Danilo. Napabuntong hininga si Kuya Makisig. Sa puntong yon, mas naging malinaw ang napansin kanina. Matapos ang usapan, nagpaalam na ito. Pagkalabas sa tahanan ni Tatang Danilo, sinilip muna ang tahanan ni Mang Ernesto. Walang katao-tao. Wala ding ilaw sa loob ng tahanan. Ngunit malakas ang pakiramdam na nasa loob lamang ito. Upang hindi mahalata ang pagmamasid, nagkunwari itong may hinahanap. Nilampasan ang bahay at saka dumiretso sa pag-uwi. Pagkarating naman sa tahanan, nagulat si Kuya nang makita kami ni Nanay Perlita na may hawak na patalim. Saka lamang din pinagbuksan ng pinto nang magsalita siya. Ay nako Makisig, ikaw lang pala yan. Mabuti naman at nandito ka na. Saan ka ba nagpupunta anak? Tanong ni Nanay Perlita. Nay, nagpunta lang po ako sa kabilang sityo Natagalan kasi ako, nagkausap kami ni Tatang Danilo. Ano ba yung nangyayari at parang susugod kayo sa lagay na yan Ibalik nyo na nga yung itak doon sa kusina. Masugatan pa kayo niyang itak na hawak nyo Tugon ni Kuya Makisig. Paano ba naman kuya? May umaaligid na aswang kanina Nakapagtataka nga kasi lumapit pa talaga rito sa bahay. Parang gustong pumasok Kung nandito ka lang sana kuya, sigurado kung napatay mo na yun. Wika ko sa kanya. Dali-daling sinuri ni Kuya Makisig ang paligid. Ngunit huli na. Kanina pa pala nakaalis ang nasabing nilalang. Hindi naman ba kayo nasaktan? Anong klaseng aswang ba yon? Ilarawan nyo nga sa akin. Tanong ni Kuya Makisig. Malaki siya kuya Kahubog ng taong lalaki.
Ang pangit na muka. Mabaho. Basta kuya, akala nga namin ni nanay madadali kami. Mabuti, hindi naman. Parang napadaang lasing lang na hindi sinasadyang makasagi. Ganun. Nagkaroon ng ideya si Kuya Makisig kung sino ang nilalang. Akma ang deskripsyon sa halimaw na nakalaban noong nakaraang mga buwan. Yung nakatakas ng mapadaan ang mga tanod sa gawi kung saan sila naglalaban. Hula niya, binalikan siya nito. Ngunit ang ipinagtataka, paano nito nalaman ang tahanan? Napabuntong hininga na lamang si Kuya Makisig. Nang mga sumunod na sandali, tulog na ang ina at kapatid. Subalit siya ay gising na gising sa pag-aalala na baka lumitaw muli ang aswang. Tahimik lamang na nagkakape sa sala habang pinapanood ang madilim na paligid doon sa nakabukas na bintana. Hindi nagtagal. Dumaan ang mga tanod. Tinawag siya nang makita ng kapitan. Magandang gabi ho, kapitan. Mukhang marami ho kayo ngayon kumpara sa mga nagdaang gabi Pagbati ni Kuya Makisig. Oo nga Ang mga tambay naisipang tumulong. Kaya pinasama ko na sa paglilibot. Mas maayos sana kung pati ikaw rin Lahat ng mga kalalakihan sa bawat bubong nakikiisa. Ikaw na lang ang hindi. Tugon ng kapitan. Pasensya ka na hukap ha. Bata pa yung kapatid kong lalaki. Ayaw kong iwanan baka kasi may mangyaring masama. Naglipa na pa naman yung mga aswang sa panahon ngayon. Baka sa ibang aktibidades ng barangay ako makakatulong. Wag lang po sa pagiging tanod ha. Pasensya ka na po talaga, Kap. Tugon ni Kuya Makisig. Naiintindihan ko naman O siya, lalakad na kami para malibot ang buong barangay. Muling wika ng kapitan. Tumango lamang si Kuya Makisig. Tinitignan ang papalayong grupo. Tangkang babalik na sana ng tahanan. Napansin niya ang presensya sa hindi kalayuan. Naging alerto ang tanga na sinundan ng pag-alingasaw. Walang pag-aatubiling kumuha ng patanim at saka pinuntahan ang pinagtataguan ng nilalang. Nang sandaling makalapit, napalingon sa tahanan nang makarinig ng pag-angil nito. Nagtataka sa mabilis na kilos. Kagad bumalik ng bahay si Kuya Makisig. Dali-daling umakyat sa bubong para hanapin ang aswang. At pagkarating naman sa itaas, dali-dali siyang sinunggaba ng nilalang. Hindi nakabawi dahil sa biglaang pag-atake. Nahulog pa silang pareho at sakto namang pumaibabaw siya rito. Walang pagdadalawang isip na tinaga. Mabilis nakailag hanggang sa nakawala. Tumayo ito sa unahan at masamang tumitig sa kanya. Ang galing mo rin Natuntun mo pa yung bahay ko. Nagkataon nga lang ba? O talagang alam mo kasi nakatira ka sa malapit? Alin ba sa dalawa? Tanong ni Kuya Makisig. Ngunit hindi sumagot ang nilalang. May hinang pag-angil lamang ang naging tugon sa katanungang yun. Pagkatapos, muling sumugod ang aswang. Naging alerto si Kuya Makisig dahil mabilis ang kilos nito. Nasusundan ang bawat galaw niya at madaling nakakaiwas. Ilang beses siyang nawala ng balanse dahil sa taglay nitong lakas. Nang makabawi, si Kuya Makisig naman ang umatake ngunit sa pagkakataong yun, walang tumatama sa ilang beses na pagtaga. Lahat ng mga ito ay naiilagan ng nilalang. Nadidinig pa niya ang nang-iinis nitong pag-angil. Aba,
Pinaghandaan mo yata ang pagkikita nating to ano? Kung dati madali kitang napapatamaan, ngayon naman sobrang hirap. Pero sige lang, tignan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Sige, lapit! Paghamon ni Kuya Makisig, kagad namang sumugod ang aswang. Sa sobrang bilis ng kilos, nahirapan itong umiwas sa mga pag-atake. Napapaatras na lamang habang iniinda ang lakas nito. Hinayaan niya muna hanggang sa nabigyan ng pagkakataon. Sa puntong ito, hindi na nakatakas ang nilalang nang bumaon ang patalim sa dibdib. Sunod-sunod ang pagtaga. Kalaunay binawian ng buhay. Dali-dali itong hinila ni Kuya Makisig papunta sa likod ng tahanan. Nang madinig ang ingay ng mga tanod, naitago naman ito bago pa makita. Nakangiti niyang binati ang mga kakilala. Ngunit kinabahan nang mag-usisa ang iilan. Oy, this oras na ng gabi nasa labas ka pa. Pag-eseg, balak mo ba umalis? Tanong ng isa sa mga tanod. Ang iba naman ay iniilawan ang paligid. Saan naman ako pupunta sa ganitong oras, Aber? Lumabas lang ako. Hindi kasi ako makatulog kaya naisipan kong magmasid na namang sa lugar. Baka sakaling makatulong ako sa inyo sa pagbabanday. Tugon ni Kuya Makisig. O siya, hindi na rin kami magtatagal. Nalibot na rin namin doon banda. Sa kabila naman, mag-ingat ka dyan ha. Kung sakaling may mapansin ka, huwag mo kalimutang magsabi sa amin. Wika ng isa pang tanod. Saka lamang nakahinga si Kuya Makisig ng maluwag. Nang makaalis na ang mga ito, abot langit ang pagiging kabado ng tangkain ng isang tanod na sumilip sa likod. Mabuti na lamang at hindi nakita ang tinakpang bangkay. Pagkatapos, dali-dali siyang nagsuot ng maitatakip sa muka at hinila ang katawan ng aswang. Sa dulo ng taniman naisipang sunugin. Sinigurado niyang walang ibang makakakita sa gagawin. Dali-daling nagukay. Itinambak doon ang katawan at saka sinindihan. Sinabayan na rin ng orasyon ang pagliliyab ng apoy. Makalipas ang ilang oras, tinabunan ng mga dahon at saka umalis. Kinabukasan, hindi na nagulat nang muling kumalat ang usap-usapan tungkol sa natagpuang bakas ng pagsusunog. Tahimik lamang na nakikinig si Kuya Makisig sa bulong-bulungan ng mga tanod. Hindi naman nakaligtas sa kanyang paningin si Mang Ernesto. Nakaupo ito sa unahan. May kalayuan ngunit malinaw na nakikitang nakatitig ito sa kanya. Sinundan din ng pagiging aktibo ng tangan. Ngunit hindi siya nagpahalata. Nagkunwaring nakikipag-usap lamang sa mga tanod. Ngunit nakabantay rito ang sulok ng mga mata. Ilang sandali pa, dumating na si Tatang Danilo at tuluyang naagaw ang atensyon. O Makisig, nandito ka lang pala. Dumaan ako sa inyo kanina eh. Umalis na naman si Ernesto kagabi. Napansin ko madaling araw uli nakabalik. May bit-bit pang sako. May patak-patak ng dugo doon sa dinaanan eh. Balita ko rin, may dinalang kambeng sa kabilang lungsod. Alaga ng kakilala ko. Wika ni Tatang Danilo. Tumitingin muna ito sa paligid bago nagsalita. May nakainkwentro ko kagabi. Baka yun yung aswang na dumali sa alaga ng kakilala mo. Tugon ni Kuya Makisig. Sinadyang hinaan ang boses. Hindi, iho. Bago nangyari ang pambibiktima,
Nakita ng mga kapitbahay ang isang taong dumaan. Pagkarating sa unahan nag-iba ang anyo tapos makalipas ang ilang sandali. Humiyaw yung mga hayop. Nang tignan naman, wala nang naabotang buhay. Hindi ko nababanggitin ang pangalan. Mukhang alam mo naman kung sino. Muling wika ni Tatang Danilo. Napabuntong hininga si Kuya Makisig. Nang balikan ng tingin ang pwesto ni Mang Ernesto, wala na ito roon. Nagpatuloy ang kanilang usapan hanggang sa nagkaayaang umuwi. Sa tahanan, hindi maiwasan ni Kuya Makisig na maisip ang mga bagay-bagay tungkol sa napapansin kay Mang Ernesto. Malakas ang kutob niya na tama ang lahat ng hinala, pati na ang sinabi ni Tatang Danilo. Muli itong napabuntong hininga. Hindi inakalang magkakaroon ng kapitbahay na aswang. Sa katunayan, magmula noong narinig na may bagong lipat, palagi itong nakakaramdam ng panganib. Ngunit wala sa isipan na kay Mang Ernesto nang gagaling. At isa pa, masyado ring okupado ang sarili sa mga aswang na bigla na lamang nagsisilitaw. Habang nag-iisip, biglang naalerto nang magbigay senyales ang tangan. Dali-dali siyang naghanda at saka pinakiramdaman ng paligid. Nang mapagtanto ang pinanggagalingan ng presensya, dali-daling lumabas. Hindi na nahirapang maghanap dahil bumungad kagad ang aswang. Nang makita siya nito, tinangkang tumakbo. Kamuntikan pang maabutan ngunit laking gulat nang mawala. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng pag-angil mula sa likuran. Paglingon ay nasa bubong na ito ng tahanan. Naisip ni Kuya Makisig ang nangyari noong nakaraan. Ang huling nakalaban na halimaw ay ganitong-ganito ang galawan. Hindi tuloy niya maiwasang isipin na baka nabuhay itong muli. Ngunit kung amoy at bigat ng presensya ang pagbabasehan, ibang-iba ang dalawa. Dali-daling bumalik ng tahanan si Kuya Makisig at kagad hinamon ang aswang. "Halika rito, aswang! Bumaba ka dyan. Huwag mo na akong paakyatin dahil nasira na yung hagdan. Dumito ka sa baba at dito rin tayo magharap." Paghamon ni Kuya Makisig, malakas na umangil ang nilalang. Pagkatapos ay kusang bumaba. Naghanda naman si Kuya Makisig. Nakailag bago matamaan ng pag-atake. Kamuntikang mapuruhan dahil sa mabilisang kilos ng nilalang. "Lintik na yan. Sandali nga. Magkakilala yata kayo ng aswang na nakalaban ko noong nakaraan. Parehong-pareho kayo ng galawan eh. Masyado kayong mabilis. Magkamukha rin nga kayo eh." Wika ni Kuya Makisig. Nagpatuloy ang kanilang sagupaan. Nagtapatan ng lakas ang bawat isa. Nakuha ring makipagsabayan ni Kuya Makisig. Ngunit may mga pagkakataong naiisahan sa pamamagitan ng panlilinlang. Hawak nito ang bibig matapos ilang beses tumama sa konkretong bagay. Hindi naman nagdurugo. Dama lamang ang sakit. "Pambihira! Napakatigas mo naman!" Wika ni Kuya Makisig. Sa puntong ito, nagising na si Nanay Perlita. Aksidenteng naibato ang hawak na gasera. Tumama pa sa aswang. Nang sandaling matapon ang gaas sa katawan ng aswang, dali-dali itong nagliyab. Nagwala ang nilalang. Habang si Kuya Makisig naman, tawa ng tawa sa isang tabi. "Sus Mariosep,
Ito lang pala yung pwedeng itapat sa'yo eh. Patay ka ngayon. Wika ni Kuya Makisig, habang pasimpleng pinapagpagan ng sariling kamay ang braso na umaapoy. Sa sobrang lapit sa aswang, natalsika na rin. Dinampot muli ang patalim at saka walang tigil na pinagtataga. Nangisay ito habang umaangil. Nagmamakaawa pa ang boses subalit huli na. Paglipas ng ilang sandali, tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Diyos ko, kung hindi ako naihi at nagising, ay wala pa akong kaalam-alam na may nangyayaring bakbakan dito sa harap ng pamamahay ko. Akala ko nga aso yung nag-aaway eh. Wika ni Nanay Perlita. Dali-dali itong kumuha ng tubig para sana apulahin ng apoy. Ngunit kagad itong pinigilan ni Kuya Makisig. Wag na, Nay. Hayaan mo para hindi na ako magpapakahirap sa pagsunog ng katawan yan. Aba, dito pa talaga sa bakuran natin. Dalhin mo naman sa malayo. Ano ka ba? Wika ni Nanay Perlita. Pumayag naman si Kuya Makisig. Ngunit nang tangka na sanang hihilahin palayo, nagsidatingan ang mga rumorondang tanod. Nagmamadaling lumapit ang mga ito nang makita ang apoy sa pag-akalang may sunog. Nako, ano na naman ang nangyari dito? Makisig, teka, ano yan? Nagtatakang tanong ng kapitan. Aswang po, Kapitan. Sumugod ba naman po sa bahay ang lintik eh? Nasira pa nga po yung bubong dahil sa halimaw na yan. Nasunog kasi. Inagisa ni Nanay Perlita ng gasera. Pinagtataga ko rin ang itak kaya ayan. Patay na. Tugon ni Kuya Makisig. Nakumbinsi naman ni Kuya ang lahat. Dahil may matibay na pruweba ang pagsalakay ng aswang. Nasira ang bahagi ng bubong na pinagkakalmot kanina. Maging ang mga bakas kahit saan. Inutusan ni Kapitan ang mga tanod na dalhin sa malayo ang nagliliyab na katawan ng aswang. Inapula muna ang apoy. Muling sinindihan ng maipwesto na. Pagkatapos, si Kuya Makisig ang gumawa ng paraan para magbago ang isipan ng mga ito sa usaping bakas ng pagsusunog. Kapitan, hindi mo ba naiisip yung naiisip ko? Tignan po ninyo, ganyan na ganyan yung natatagpo ang mga bakas. Ibig bang sabihin ito? Hindi na itinuloy ni Kuya ang sasabihin dahil kagad naman itong naintindihan ng kapitan. Natawa pa nga ito dahil hindi sumagi sa isipan ang ganong bagay. Pinuri nila si Nanay Perlita sa sinabi nito noong nagpupulong. Ang tanong na lang na hindi pa nasasagot, kung sino ang taong pumupuksa sa mga aswang. Sa loob ng ilang taon kong paninilbihan sa lugar natin, ilang beses na ring nakahanap ng bakas ng pagsusunog. Inakala pa natin na masamang banta. Yun pala, tulong para mailayo tayo sa kapahamakan. Gawa ng nilalang na yan. Sasang-ayon na ako sa sinabi ng nanay mo, Makisig. At kung sino man ang taong nasa likod nito, pinasasalamatan ko siya ng taus-puso. Kung pwede lang siyang makilala, iimbitahan ko pang maghapunan sa aking tahanan. Alokin ko rin ang trabaho at bibigyan ng kabuhayan. Malaki ang naitutulong niya kaya dapat lang na mabigyan siya ng biyaya. Kaso parang ayaw niyang magpakita sa atin. Wika ng kapitan. Napatango na lamang si Kuya Makisig. Sa kabilang banda, natuwa rin dahil nagbago ang isipan ng mga tao sa mga nangyayari.
Paglipas ng mga araw, wala na itong nababalitaan tungkol kay Mang Ernesto. Walang nakakaalam kung nasa na ito. Iginiit ni Tatang Danilo na aswang ang nasabing matanda. Kaso hindi na matukoy kung alin sa dalawang nakalabang nilalang noong gabing yun. Hindi nakita ang anyong tao. Subalit ipinapaubaya na lamang sa itaas kung nasaan man ito. Kung dati, nangangamba na baka masama ang kahinatnan ng tagalugar dahil sa bakas ng pagsusunog, ngayon ay natutuwa pa sa tuwing merong natatagpuan dahil nagsisilbi itong paalala na merong napuksang aswang. Nagroronda pa rin ang mga tanod sa gabi, ngunit paminsan-minsan na lamang dahil nakampante sa presensya ni Kuya Makisig. Nalingid sa kanilang kaalaman na siyang nagbabantay sa gabi laban sa mga nilalang at kanilang kapangahasan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.